Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan na bistado na si Garcia. Tulfo di na-disqualify. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Patungkol po dito sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, digong padadalhan ng imbitasyon sa SONA. Nako, ah, grabe talaga itong administrasyong ito. Matapos nilang ipadala, paano makaka-attend yan? Ano ito? Iniinsulto nyo ba si former President Duterte? Ha? Paano ito makaka-attend? No? Di wag nyo na lang padala ng imbitasyon. Hmm? Para sabihin lang na, oy, mabait ang administrasyong ito kasi kahit nasa malayo si former President Duterte, kahit naka-detain sa The Hague, Netherlands, mga kaubayan, pinadalhan pa rin ng imbitasyon, no? Para lang ba magmukhang malinis kayo sa mata ng taong bayan para mas magmukha kayong may respeto, ha? Nung hinuli nyo, wala man lang kayong respeto sa tao. Tapos ngayon, padadala nyo ng imbitasyon para sa SONA ninyo. Hmm? Ito po ay isang malaking kalokohan mga kababayan. No? Pakitang tao lamang po ito. Yan ang totoo. Alright, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong ah, nakalaban no? Ni Abante. Ni Benny Abante. Nako mga kababayan, bukod po sa na-disqualify, kakasuhan pa. Ito po ang balita mga kababayan, disqualify na, kakasuhan pa. Katunggali ni Benny Abante posibleng maharap sa reklamo na kaparehas ng kay Alice Guo. Yan mga kababayan. Ano pa ang kaso ni Alice Guo? Ito mga kababayan, basahin po natin dito. Kalaban ni Benny Abante sa pagka-representante sa Maynila maaaring maharap sa reklamo. Posibleng sampahan ng reklamo ang na-disqualify na kandidato sa pagkakongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila na si Joey Oy kung mapatunayan na nagsisinungaling ito sa kanyang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ayon kay Commission on Election Chairperson George Garcia, maaaring maharap sa kaso si Uy kung makakita sila ng probable cause na ito ay hindi nagsabi ng totoong mga detalye ng kanyang COC. So, posibleng, di ba? Posible pa lang, ibig sabihin it's not yet confirmed, no? Hmm. Pero disqualify na mga kababayan dahil nga sa problema sa citizenship nitong si Oy, like Alice Guo. Bakit naman natin nilalayo pa, no? Sa bagay si Alice Guo na convict, no? Or na patunayan sa na hindi talaga siya ano. Pero eto rin no mga kababayan, bakit si Erwin Tulfo may problema rin sa citizenship, di ba? Oh. Bakit hindi po disqualify din? Paras lang naman po sila may problema sa citizenship. Kung ngayon pamimeke ang ginawa nitong si Uy, ganun din naman po ang ginawa ni Tulfo, mga kababayan, di ba? Ganun din naman po ang ginawa ni Tulfo na pamimiki rin di ba? Teka lang, ito yung balita mga kababayan patungkol diyan. Hindi lang po si Joey Uy, mga kababayan, yung na-disqualify, na nanalo. Ito pa, may isa pa. Ipina-disqualify na ng COMELEC sa Sisilang Cavite Mayor-elect Alson Kevin Anarca
ngayong araw na ito, mga kababayan, nagwagi bilang bilang mayor ng nasabing lugar si Anarna, okay? Sa katatapos lang na eleksyon, ngunit napatunayang guilty sa kasong grave misconduct and serious dishonesty. Kung kaya pinatawan siya ng perpetual disqualification ng ombudsman. So yan mga kabayan, ang ano nga natin dito, no? Ah, ang tanong, kung itong taong ito si nanalo rin no sa Silang Cavite ay dinisqualify sa misconduct and serious dishonesty, no? Eh bakit po si Erwin Tulfo mga kabayan, di ba? Pinake niya rin po yung passport niya. Falsification of public documents. Oh, bakit hindi rin po na-disqualify? Isa lang po ang ibig sabihin nito. Bistado ka, Comelec, ha? Bistado ka. Bakit? Kasi kapag ang mga politiko, hindi na politiko, okay? Politiko muna, okay? Kapag yung mga politiko ay against sa administrasyong ito o kalaban ng administrasyong ito, gumagawa kayo ng paraan para ma-disqualify, something like that, di ba? Pero kahit kitang-kita na may mga ebidensya na yung tao, yung politikong iyan, ay pwedeng ma-disqualify, di ba? O like Erwin Tulfo, no? Falsification of public documents at yung citizenship niya, questionable. Pero bakit hindi nyo disqualify? I-declare nyo agad-agad no? Declared agad, na-proclaim agad na senator or nanalo. Di ba? Bistado ng Comelec mga kababayan. Ilan pa kaya sa mga kaalyado ng gobyernong ito ang mananalo kahit talo? Aba, magic magic po ang ginagawa nila. Talo na, panalo pa. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan kay Erwin Tulfo mga kababayan? Kitang-kita naman itong mga Tulfo. Pero yan, pasok sa banga po sila ito pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin itong si Benny Abante, nagsalita na po. Ito po ang sabi ni Representative Benny Abante. This is a victory not just for me and the voters of Manila's 6th district, but for the Constitution and the rule of law. Anong victory? Talo ka nga. Niloloko mo bang taong bayan? Niloloko mo ba ang mga Manileño? Niloloko mo ba ang Maynila? Abante. Talo ka nga. Paano masasabi mong victory? Sa mata ng taong bayan, talo ka. That's the reality. Hindi ka nanalo kahit kailan, no? Sa election 2025. Minaniobra nyo lang, minadjek lang. Kaya yan, no? Kahit sa anggulo tingnan, talo ka, Abante. Hindi ka nanalo. Kasi ang binoto po ng taong bayan, si Joey Uy. At siya po ang itinuturing na representative ng 6th District of Manila, di ba? Anong sinasabi mong this is a victory na hindi lang para sa iyo kundi para sa mga voters and for the Constitution? Ako naman talaga lagi ba simula po ng nagano kayo sa impeachment, no? Simula po ng pinalagi yung pinag-uusapan ng impeachment, you are now always talking about the Constitution, no? Lagi nyo nang sinasali sa usapan ang konstitusyon kahit talo na kayo. Nasa konstitusyon ba na ang talo ay siya ang uupo sa sa posisyon? Wala naman sigurong konstitusyon na ganun ang sinasabi, di ba? Maliban na lang kung mamaniobrahin at i-disqualify nga ang kalaban. So, wag mong utuin, wag mong lukuhin ang taong bayan. Hindi ka po nanalo, Abante. Talo ka po sa botohan, sa totoong eleksyon, no?
Anyway, ano pong inyong masasabi diyan, i-comment niyo na lang at eto, yung anak niya naman, pasadahan naman natin yung anak ni Abante. Grabe gamit talaga ang Abante sa 2025 mga kababayan. Eto naman po ang, pasaring 'no, ni, Princess Abante sa Senado. Sabi niya po dito, "Pakiusap lang, sa tagapagsalita ng Senado, 'wag mong lituhin ang publiko." Aba, Senado pa ang naglilito sa, publiko, ha? Maliit na bagay lang ito na pinapalaki na parang may, ang masamang layunin. Ang impeachment ay hindi tungkol sa pa-victim o paandar. Ito ay tungkol sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Eh, ginawa-gawa niyo nga lang yung impeachment complaint ninyo, eh. Paano niyo sasabihin katotohanan, 'di ba? O pananagutan, hustisya. Walang hustisya sa inyo. Nakita naman talaga namin 'no, kung paano niyo tratuhin si Vice President Sara Duterte or yung mga Duterte pagdating po diyan sa House of Representatives. Hustisya, walang hustisya. Kayo ang hustisya ngayon, 'di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, si Enrile naman po. Enrile, sabi po ni Enrile, Senator judges change stance before they can do it again. So yan mga kababayan, kailangan magbago na ng stance or stand. Itong mga senators, no? Huwag po natin kakalimutan mga kababayan, si Enrile po, ah, ay ang nagpa-impeach, no? Or ang nag-impeach, no? Dito kay ano, kay Corona, 'yan, no? Chief Justice Corona. Oo. Mhm. So, 'yan may experience na po si ano, si si Enrile pagdating po sa impeachment. Pero nga lang, ah, wala namang kasalanan siguro. Sabi dito sa comment, ito po si Enrile ang nag-impeach kay Corona na napatunayang wala namang kasalanan, okey? Hmm. Ano po ang inyong masasabi dito kay Enrile mga kababayan na sinasabi niyang ibig bang sabihin ni Enrile dito, change stance. Ibig sabihin nitong 18 senators kailangan bumaliktad, pumunta muna sa or pumunta sa kabila kaya kina Reza Hontiveros. Nako, parang sinabi niyo na ring i-impeach niyo na 'yan, 'di ba? I-impeach niyo na si Vice President Sara Duterte, 'wag niyo nang tagalan. Parang gano'n ang ibig sabihin dito, 'no? Anyway, ito pa mga kababayan, VP Sara, VP impeachment, Palace hopes Senate will listen to business groups. Ha? Bakit kailangan makinig, 'no? Bakit kailangan makinig ng mga senators or ng mga senator pag sinabing impeachment, 'no? Tapos Senate, ibig sabihin mga senator judges po ang inyong kinakausap dito. So, sabi po dito ni ano ng palasyo, malamang sa malamang si ano 'to, si Yusek Castro 'no, na ah, Palace hopes Senate will listen to business group. Anong kinalaman ng impeachment natin sa business group na ito? Baka ito ang gusto niyong sabihin 'no. Ah, ah, i Dalawa lang ang puwedeng mangyari, i-impeach or not impeach. Ano man sa dalawang ito, apektado po ang business. Bakit mga kababayan? Kasi walang nagtitiwala sa ano, sa administrasyong ito, 'di ba, ng mga investors. Malamang sa malamang nagtitiwala po sila kay Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang pumasok dahil nangangamba sila na baka ma-impeach si Vice President Sara Duterte, wala nang papalit na medyo magandang pamamahala, 'di ba? Oo. Kasi ang totoo, pinipilit nilang sirain, 'no? Pinipilit nilang isisi kay Vice President Sara Duterte yung nangyayari sa ating ekonomiya ngayon. Kaya nga nagsasalita itong mga business group na sinasabi nila, Bakit hindi kayo magsalita doon kay President Bongbong Marcos Jr.? Bakit kailangan yung si VP Sara? Bakit si VP Sara ba ang may control sa ating bansa? Hindi naman, 'di ba? Hmm.
ang makakapag-control lang sa mga business na yan, sa mga investors na yan, na hindi nagtitiwala sa gobyernong ito ay si President Bongbong Marcos Jr. Hmm? At napatunayan na po natin na walang nagtitiwala sapagkat sa dami po ng kanyang travel abroad, sa travel sa labas ng ating bansa, no? Instead na dumami po ang mga investment dito sa Pilipinas, nagsialisan, nagsipulasan po ang mga investors dito sa Pilipinas. Ngapos ngayon, isisisi nyo sa impeachment ni BP Sara. Kayo rin naman ang may gawa ng impeachment na yan. Kung ayaw nyo, di ba? Palasyo at House of Representatives, kung ayaw nyo na bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa na sinasabi nyo dahil sa impeachment ni BP Sara, bakit hindi ninyo tigilan or itigil na yan, na impeachment na yan? Kasi nakikita nyo naman pala na wala itong positive effect sa ating economy, di ba? Kayo mga obob talaga kayo, no? Hindi nyo nakikita the root cause, no, of the problem. Kapag hindi nyo yung nakikita at sisi lang ng, kasi kung baga nandito po yung sa baba yung nasa baba yung puno ng yung root talaga, yung cause ng problema ng ekonomiya, no, nandito. Yung tinitingnan lang niyo yung dahon lang ng puno. Dahon lang po. Si VP Sara sa problema ng ekonomiya. Hindi po siya ang ugat. Dahon lang po siya, mga kababayan. Okay? Anyway, ito mga karabin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos nakisawsaw sa usaping impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte at nangarap na maging susunod na Senate President. Senator-elect Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan, ngunit dapatwat tila nasampal ng katotohanan ang senatorial-elect na si Tito Soto III matapos nitong nakisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial. Matapos makakuha ng butong 18/5 ang Vice President na si Sara Duterte at ibalik ng impeachment court ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, matapos naglabas ng pahayag ang senatorial-elect na si Tito Soto III at nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte, na ayon pa sa kanya, and I quote, nagawa na nila yung mali, binalik ng HOR, House of Representatives, sa kanila. Ewan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge at yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. End quote. Ang pahayag na ito ni Tito Soto ay hindi naman ito pinalagpas ng senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit tila nasampal nito ang katotohanan at pinangaralan si Senator Tito Soto. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.